Ano ang single responsibility principle? Pag-usapan natin yan. Imagine mo na magde-develop ka ng API endpoint na nag-return ng grades ng mga students. So sa pag-develop mo ng endpoint na yon, possible na meron kang controller class para sa HTTP request, meron kang service class para sa business logic, at meron ka ring repository class sa pag-interact sa database, at marami pang iba. Kaso naisip mo, ay, isang endpoint lang naman yung gagawin ko. Bakit kailangan ko pa ng napakaraming class kung pwede ko naman siyang ipagsama sa isang class lang, di ba? So, ang ginawa mo, nilagay mo yung computation ng grades, yung pag-interact sa database, sa controller class. O di ba mas madali, tsaka mas concise? Kaso, in the future, kumuha ka pa ulit ng isang endpoint na kung saan gagamitin mo yung logic para doon sa computation ng grades. Ay, na-code ko na yung computation para dyan. Pwede ko na lang uli gamitin yun. Kaso, nasa loob siya ng controller class ng isa pang endpoint. Hindi ko tuloy magamit yung logic na yun kasi tightly coupled na siya dun sa endpoint na ginawa ko dati. Sayang, dapat pala naisip ko yung single responsibility principle. Ang purpose kasi nito is hindi para magpalito or magparami lang ng class, kundi para maging maintainable at loosely coupled yung different aspects yung pag-develop mo ng endpoint. Kasi malamang sa malamang, yung ginawa mong endpoint ngayon is possible na magamit mo pa siya in the future. Ginagamit ang single responsibility hindi lang sa API development, kundi pwede rin sa mga front-end projects at iba pa. Ang single responsibility ay isa lang sa mga principle ng solid principles na ginagamit sa software development. Any questions?